May isang aktor sa China na parang pelikula ang buhay, puno ng pangarap, tagumpay at trahedya. Mula sa tahimik na simula hanggang sa pagdingning sa mga drama na minahal sa buong Asia, tila walang makapipigil sa kanyang pag-angat. Ngunit sa rurok ng kasikatan, isang pangyayaring hindi inaasahan ng yumanig sa lahat. Bigla siyang pumanaw at ang dahilan ay nakakagulat. Lumitaw ang samot-saring teorya, kumalat ang mga video at nang magsalita ang pulisya, mas lalo lamang nagalit ang publiko. Bago tayo magsimula, isang commenter ang nagsuggest ng isang nakaka-curious na kwento tungkol sa yumaong Chinese actor na si Yu Menglong. Salamat dito. Ang kwento ay nababalot ng misteryo kaya susubukan nating tuklasin ang mga hindi pa nabubunyag na detalye sa kanyang buhay at huling mga oras. Nagsimula ang lahat malayo sa mga kumikislap na ilaw ng entertainment capital ng China. Ipinanganak si Yu Menglong noong June 15, 1988 sa Urumqi, Xinjiang. Isang lugar na tahimik at malayo sa karaniwang sentro ng showbiz sa China. Lumaki siya sa isang simple ngunit patatag na pamilya. Nakilala sa kanilang pagpapahalaga sa edukasyon at disiplina. Bagamat kakaunti lamang ang kumpirmadong impormasyon tungkol sa kanyang pamilya, may ilang articles na nagsasabing nag-iisang anak lang si Yu ng isang single mother mula sa Xinjiang. Isang batang pinalaki sa determinasyon at pangarap. Mula pagkabata, kapansin-pansin na ang kanyang kakaibang ningning, ang likas na hilig sa musika at pag-arte. At mula sa munting interes na iyon, nabuo ang isang layunin. Isang layuning magdadala sa kanya sa entabladong hindi niya kailanman inakalang maaabot. Nag-aral si Yu sa Beijing Institute of Performing Arts, majoring in broadcasting and hosting. Isang praktikal na kurso para sa isang kabataang mahilig sa media. Ngunit para sa kanya, hindi sapat ang manatili sa likod ng mikropono. Ang kanyang boses ay may lalim ng damdamin at ang kanyang presensya ay may tahimik na karismang umaakit sa mga tao. Alam niyang hindi lang siya para sa kamera, kaya noong 2010, sumali siya sa Superboy, isang tanyag na singing competition. Doon unang nasilayan ng publiko ang kanyang talento. Ang kanyang malambot ngunit emosyonal na tinig ay umantig sa marami. Bagamat hindi siya nanalo, ang karanasang iyon ang nagbukas ng pinto sa mas malaking mundo. Napansin siya ng mga producer at casting director, hindi lang dahil sa kanyang talento, kundi dahil sa koneksyong nabubuo niya sa bawat performance. Mula noon, unti-unti na niyang nabubuo ang kanyang pangarap sa Beijing. Ang pangalang Yu Menglong ay nagsisimula ng makilala. Ang kanyang sandali ay dumating noong 2015 nang ilabas ang web drama na Go Princess Go, isang palabas na hindi inaasahang magiging sobrang sikat. Ang kakaibang konsepto at makabagong estilo na ito ay tumama sa panlasa ng mga manonood. At si Yu ay agad na nakilala sa kanyang natural na pagganap. Halos magdamag mula sa isang baguang aktor, naging isa siyang pinag-uusapan sa industriya. Ngunit higit sa kanyang itsura, ang bumihag sa mga manonood ay ang galing niya sa pag-arte. Naramdaman siya ng mga tao ang bawat emosyon, bawat ngiti, bawat sulyap, at sa sandaling iyon natupad ang matagal niyang pangarap, ang maging tunay na bituin. Sa isang breakthrough role, patuloy na umakyat si Yu. Pagkaraan lamang ng 2 taon, lumabas siya sa Eternal Love, isa sa pinakamatagumpay na fantasy drama ng kanyang panahon. Sa gitna ng mga kilalang bituin, napatunayan niyang kaya niyang tumindig sa sarili. Isang patunay na ang nauna niyang tagumpay ay hindi basta tsamba lamang. Milyon-milyon ang nanood ng serye sa buong Asia at sa tulong ng mga streaming platforms, umabot ang kanyang kasikatan sa ibang bansa. Biglang nakilala ang kanyang muka, hindi lamang sa China kundi sa buong mundo. Ngunit kasabay ng bagong antas ng exposure, dumating din ang bigat ng walang humpay na inaasahan. Pagsapit ng 2019, pinagtibay ni Yu ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng kanyang papel sa The Legend of Whitesnake. Muling namangha ang mga kritiko at tagahanga sa kanyang kakayahang magbigay ng lalim, init at katotohanan kahit sa mga eksenang puno ng pantasya. Sa puntong iyon, si Yu ay hindi na lamang artista. Isa na siyang simbolo ng bagong henerasyon ng Chinese drama. Ngunit habang ang kanyang karera ay patuloy na umaakyat, ang kanyang loob ay dahan-dahang bumabagsak.
Ang bilis ng buhay sa ilalim ng spotlight, ang kawalan ng privacy at ang walang tigil na panghusga ng publiko, lahat ng ito ay nagsimulang mag-iwan ng sugat na hindi madaling makita. Ang pangarap ay naging piitan, isang ginito ang hawla kung saan ang liwanag ng kasikatan ay nagiging anino ng pagod at kalungkutan. Sa mga sumunod na buwan, napansin ng ilang tagahanga ang malulungkot niyang post sa social media at ang mga chismis tungkol sa kanyang pag-iisa at pagdurusa sa mental health ay kumalat. Ngunit ang lahat ng ito ay tinanggi, tinakpan o tahimik na binura ng kanyang management team para sa publiko na natili siyang perpekto. Ngunit sa likod ng mga ngiti may taong nahihirapan. Sino nga ba si Yu Menglong kapag naka-off na ang mga kamera? Sa puntong ito ng kanyang karera, si Yu Menglong ay hindi na lamang isang aktor na may potensyal, isa na siyang ganap na bituin. Isang pangalan na kaya magdala ng isang drama, magpasigla ng mga brand campaign at mabuno sa mga proyekto sa musika. Lumawak ang kanyang fanbase, madalas siyang trending sa Weibo at bawat kilos niya ay sinusundan ng media. Lahat ng palatandaan ay nagtuturo sa isang direksyon, ang patuloy na pag-akyat tungo sa mas malaking tagumpay. Habang lumalago ang kanyang profesional na karera, nanatiling tahimik at misteryoso ang kanyang personal na buhay. Hindi siya tulad ng ibang celebrity na bukas sa publiko. Walang mga relasyong ibinubunyag, walang magarbong lifestyle na ipinapakita sa social media at higit sa lahat, walang kontrobersya. Ang kanyang katahimikan ay nagbigay pa ng kaunting misteryo. Bagamat hindi kailanman isiniwalat ang eksaktong halaga, malinaw na si Yu ay kumita ng malaki mula sa kanyang mga proyekto at endorsements. Pinag-aagawan siya ng mga fashion house, cosmetic brands at entertainment companies. Lahat gustong makuha ang kanyang pangalan upang magbigay ng katanyagan sa kanilang kumpanya. Ngunit hindi siya madaling sumang-ayon. Sa halip na habulin ang mabilisang kita, si Yu ay maingat sa kanyang mga desisyon. Uipili lamang ng mga proyektong akma sa kanyang imahe. Ang ganitong disiplina ang nagpanatili ng kanyang kredibilidad at respeto sa industriya. Sa panlabas, tila nasa kanya na ang lahat. Talento, kasikatan at katatagang pinansyal. Ngunit sa likod ng bawat makinang na bituin, may lihim na kwento ng pagod, pasyon at sakripisyo. Para kay Yu, ang paglalakbay mula sa Xinjiang hanggang Beijing, mula sa isang contestant hanggang sa maging drama sensation ay tila isang modernong fairy tale. Sa kasagsagan ng kanyang karera, si Yu Menglong ay naging sagisag ng pangarap ng libu-libong batang performer sa China. Ang kanyang muka ay nasa mga billboards, ang kanyang mga palabas ay kumalat na sa buong Asia at ang kanyang mga social media accounts ay may milyon-milyong tagasunod na sa peak kahit maliit na sulyap ng kanyang buhay. Pagsapit ng huling bahagi ng 2010s, si Yu Menglong ay nasa lahat ng dako. Matapos ang kanyang matagumpay na paglabas sa Go Princess Go at Eternal Love, pumila ang mga direktor upang makatrabaho siya. Ang kanyang malinis na imahe, kalmadong presensya at likas na karisma ay nabigay sa kanya ng perpektong posisyon bilang leading man ng mga romance at fantasy dramas. Nakilala siya sa mga papel na tahimik ngunit malalim, mga karakter na puno ng damdamin sa ilalim ng mahinahong panlabas, isang uri ng pagganap na tila sumasailalim sa kanyang sariling pagkatao o sa bersyong ipinakilala sa publiko. Sa mga panayam, mahina siyang magsalita, laging mahinahon, laging may ngiting may pagpapakumbaba. Bihira siya magsalita ng anumang pwede maging kontrobersya at dahil dito, mas lalo siyang hinangaan at pinuri. Sa Weibo, si Yu ay sinamba ng milyon-milyong tagasunod. Bawat litrato, bawat simpleng update ay naging sentro ng atensyon. Ang mga fans ay nag-organisa ng malalaking kampanya ng suporta, nagpapadala ng food truck sa kanyang mga set, nagrerenta ng ad spaces sa subway at malls at nagbabayad ng LED billboards upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Para sa marami, si Yu ay hindi lamang isang artista. Siya ay isang halimbawa ng tagumpay na nakamit ng walang ingay o iskandalo. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon at ng kinang ng kanyang fandom, ang realidad ay malayo sa kapayapaan. Ang Chinese entertainment industry ay kilala sa walang humpay na bilis, mga shooting na tumatagal ng buwan, mga araw na umaabot ng 12 hours o higit pa at halos walang panahon para sa pahinga. Hindi naiiba si Yu. Bawat proyekto ay nangangailangan ng buong dedikasyon mula sa pag-arte hanggang sa promotion, panayam at public appearances. Sa pagitan ng isang drama at ng susunod, halos wala siyang sandali para sa sarili.
Ayon sa ilang insider, ang kanyang sobrang dami ng trabaho ay unti-unting nagdulot ng pagkapagod at ang walang tigil na pressure upang manatiling relevant ay nagsimulang maging pasanin. Sa matinding kompetisyon ng industriya, alam ni Yu na ang isang maling hakbang ay maaring magwasak ng reputasyon at ang isang aktor na matagal na hindi lumalabas sa screen ay mabilis na nalilimutan. Kaya sa bawat proyekto, bawat eksena, dala niya ang bigat ng inaasahan. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy ang kanyang profesional na pag-angat. Noong 2019 sa The Legend of Whitesnake, ipinakita ni Yu ang isa sa mga pinakamahusay na performance na kanyang karera. Pinuri siya ng mga kritiko sa kanyang balanseng pagganap, isang timpla ng pantasya at damdamin ng alamat at realidad. Ang kanyang kakayahang magbigay ng totoong emosyon sa gitna ng katang-isip ang lalong nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang aktor na may malalim at hindi lang bilang isang heartthrob. Dinala ng mga international streaming platform sa mga drama ni Yu sa labas ng China. Ipinakilala siya sa manonood sa Southeast Asia, North America at Europe. Kasabay ng global exposure na ito, dumating ang mga bagong endorsements mula sa mga luxury fashion houses hanggang sa high-end cosmetic brands na sabik na may ugnay sa kanyang magandang imahe. Ngunit habang mas tumalawak pa ang kanyang tagumpay, nanatiling misteryoso si Yu. Sa isang industriya kung saan ang chismis ay parang gasolina ng kasikatan, siya lamang ang nanatiling hindi nasasangkot sa gulo habang mga kapwa-aktor ay nababalot ng mga tax scandals, magulong paghiwalay o kontrobersyal na pahayag. Si Yu ay tila nakalutang sa itaas ng lahat ng iyon. Tahimik, mahinahon at laging profesional. Walang ulat tungkol sa kanyang mga relasyon, ari-arian o mga simpleng hilig sa labas ng trabaho. Sa likod ng katahimikan, unti-unting lumitaw ang mga bulong. Sa mga forum tulad ng Duban at sa mga social platforms gaya ng Weibo, nagsimulang kumalat ang mga pag-uusap tungkol sa mga personal na pakikibaka ni Yu. May ilan sa mga naniniwalang ang kanyang perpektong imahe ay hindi refleksyon ng kaligayahan, kundi ng disiplinang umabot sa sukdulan. Ang iba naman ay nagmungkahi na ang kanyang walang hintong schedule ay maaring naiiwan sa kanya na nakikipaglaban sa labis na pagod o marahil sa kalungkutan at depresyon, bagamat walang konkretong ebidensya na sumusuporta dito. Gayunpaman, may isang bagay na malinaw. Ang mental toll ng industriya ay totoo. Maraming batang aktor ang nalulunod sa pressure ng kasikatan at si Yu sa kabila ng tahimik na tagumpay ay hindi rin nakaligtas dito. Ang mas nakakaantig ay ang ideya na mag-isa niyang pinasa ng lahat. Sa gitna ng mga camera flashes at milyon-milyong tagahanga, tila walang malinaw na support system sa paligid niya. Hindi tulad ng maraming bituin na pinagmamalaki ang kanilang mga relasyon at social life, si Yu ay nanatiling isang anino sa sarili niyang kinang. Bihira siyang makita sa mga social gatherings at sa mga panayaman o fan meetings. Lagi siyang nagpapakita ng kontrolado at mahinahong anyo. Ang kasikatan ni Yu ay naggarantiya na bawat proyekto niya ay inaasahang magtagumpay. Ngunit sa parehong oras, bawat tagumpay ay nagtataas din ng bagong pamantayan. Hindi na sapat ang maging magaling. Kailangan niya maging pambihira, palaging mas pataas sa iba. Para sa isang aktor na pinahalagahan ang katotohanan at senseridad, ang pressure na iyon ay mabigat. Sa ilang panayam, maririnig ang mga banayad na pahiwatig ng kanyang pagod, ang mahabang oras ng trabaho, ang hirap ng pagpasok sa karakter at pagbitaw dito, ang tuloy-tuloy na hamon ng pagtugon sa mga inaasahan ng mga direktor at tagahanga. Hindi niya kailanman ito binanggit bilang reklamo. Ngunit para sa mga nakikinig ng maiki, ang bawat salita ay parang tahimik na pag-amin, isang sulyap sa bigat ng mga inaasahan na unti-unting humihigpit sa kanya. Dumating ang umaga ng September 11, 2025, ang bumasag sa imahe ng katatagan at tahimik na lakas na matagal nang iniingatan ni Yu. Mula sa Chaoyang District ng Beijing, kumalat ang balita. Ang 37 years old na aktor ay nahulog mula sa ikalimang palapag ng isang apartment building. Para sa marami, tila imposibleng paniwalaan ang unang mga ulat. Si Yu ay nasa kasagsagan ng tagumpay, abala sa mga proyekto, suportado ng milyon-milyong tagahanga at kinikilala sa loob at labas ng bansa. Paano ang isang taong tila perpekto sa mata ng publiko ay bigla na lang wawaksan ang lahat? Mabilis na kumilos ang kanyang studio upang kumpirmahin ang nangyari. Sa isang maikling pahayag sa Weibo, inihayag nila na pumanaw si Yu matapos mahulog mula sa isang mataas na lugar. Walang karagdagang detalye, walang paliwanag, walang konteksto. Nag-iwan ito ng higit pang tanong kaysa kasagutan. Sa loob lamang ng ilang minuto, binaha ng mga komento ng kalungkutan at hindi paniniwala ang social media.
Mga tagahang humihingi ng paliwanag, ngunit walang nakuhang kasagutan. Ilang oras matapos ang balita, naglabas ng pahayag ang pulisya ng Beijing. Ayon sa kanila, walang nakitang ebidensya ng foul play. Isinara ang kaso bilang isang aksidente o posibleng voluntaryong pagtapos ng sarili. Ngunit salit na magbigay linaw, lalo lamang nitong pinasiklab ang mga espekulasyon. Lumabas sa mga ulat na si Yu ay nagpalipas ng gabi kasama ang ilang malalapit na kaibigan. Nagtipon sila para sa hapunan, isang simpleng gabi ng kwentuhan at tawanan. Bandang 2:00 na madaling araw, sinabing nagpaalam si Yu at pumasok sa silid tulugan, kinandado ang pinto. Pagkalipas ng ilang oras, umalis ang kanyang mga kaibigan, inakalang nagpapahinga siya. Ngunit pagsapit ng umaga, isang residente ang nakakita sa kanyang labi sa ibaba ng gusali. Mula sa timeline ng pangyayari, nagsimulang lumitaw ang mga nakakabahalang tanong. Bakit kinandado ang pinto? May kumatok ba o nagtakang kumustahin siya bago umalis sa mga kaibigan? At higit sa lahat, ano ang nangyari sa mga oras sa pagitan ng katahimikan at trahedya? Habang kumakalat ang kwento, lumitaw ang diskusyon online. May naniniwalang ito ay isang aksidente, isang maling hakbang malapit sa bintana o dahil sa isang sirang screen. Ngunit may iba namang nagsabi ng mas madidilim na teorya. Ang pressure, ang pagod at ang bigat ng pasani na matagal nang bumabalot kay Yu. Sa Douyin at Weibo, nagtrend ng ilang araw mga hashtag na may kaugnayan sa kanyang pagkasawi. Milyon-milyong user ang nagtatalo, nagbabahagi ng screenshots at humihiling ng transparency. May mga nagsabing may nasirang mosquito net sa bintana. Ang iba naman ay nagulat ng mga gasgas sa frame. Mga detalyeng walang opisyal na kumpirmasyon at sa kawalan ng malinaw na paliwanag, dumami ang mga haka-haka. Ito ba ay isang aksidente, isang desperadong pagpili o isang bagay na mas malalim pa? Ayon sa opisyal na ulat ng pulisya, si Yu ay nakainom nung gabing iyon. Isinagawa ang investigasyon. May mga forensic tests, pagsusuri ng CCTV at mga panayam sa mga saksi. Sa loob lamang ng 12 oras, 12 hours, dinagdag sa ulat ng mga pulisya na no criminal suspicion. Isang aksidente raw. Ngunit habang tanggap ng ilan ang paliwanag, marami ang nagsimulang magtanong. Aksidente nga ba o may iba pang nangyari? Dumagsa ang napakaraming teorya. Sa social media, mabilis kumalat ang mga espekulasyon. Isa sa mga teorya, pinilit uminom si Yu. May mga nagsasabing siya ay pinahiya o ininsulto bago ang insidente. May isa pang mas mabigat na paratang na siya ay tinulak o itinapon mula sa bintana. May mga post na nagsasabing may bakas ng struggle, mga gasgas o ebidensyang nagpapakita ng sapilitang pagkilos sa paligid ng lugar. At may isa pang teorya na tinawag ng ilan na high-level cover-up, na may mga makapangyarihang taong sangkot at ang mga ebidensya gaya ng CCTV footage ay pinigilan o sinira para maitago ang katotohanan. Isa pa sa mga pinagdududahan ang bilis ng investigasyon. Paano natapos agad sa loob ng 12 oras? May sapat bang panahon para sa isang masusing autopsy o forensic report? Ngunit hanggang ngayon, wala ni isa sa mga teoryang ito ang may malinaw na ebidensya. Walang verified video na nagpapakita ng totoong pangyayari. Walang forensic report na nagkumpirma ng mga galos o bakas ng pakikipaglaban. At wala ring opisyal na nasasakdal maliban sa ilang inaresto dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Gayunpaman nanatili ang mga tanong, bakit napakabilis isara ng kaso? Bakit walang inilabas na guest list, CCTV footage o autopsy report? At ano ang ibig sabihin ng mga umano'y bakas ng gasgas at sira sa window netting na nakita sa lugar? Para sa mga otoridad, isang trahedyang aksidente lang ito, pero para sa iba, isang kwento ng mga tanong na walang sagot at isang misteryong nanatiling nakatago. Di pa dito natatapos ang ingay ng mga tagahanga ni Yu matapos kumalat din ang ulat tungkol sa isang nakatagong video na di umano'y pag-aari ng yumaong aktor. Ayon sa mga source na malapit sa kaso, natuklasan ang footage sa isang personal na gamit na matagal nang nawawala. Ang mga nakakita sa video ay nagsabing ito ay nagpakita ng tahimik na pagdurusa ni Yu. Ayon sa mga ulat, ikinagulat ng mga tagahanga at kasamahan ang labis na pagbaba ng timbang ni Yu. Isiniwalat ng mga insider na ang kanyang manager na si Du Chong ay kumukontrol sa pagkain ni Yu araw-araw. Sinasabing madalas bigyan siya ng kamatis lamang sa kanyang mga pagkain. Naumantong sa matinding panghihina at kawalan ng enerhiya. Sa set, nahirapan siyang tumayo o gumanap dahil sa kakulangan ng nutrisyon.
Matagal na pinaniniwalaan na si Du Chong ay simpleng personal assistant lamang, responsable sa araw-araw na gawain at filming schedule. Ngunit ayon sa ilang insider, mas komplikado ang kanyang posisyon. Sinasabing si Du Chong ay hindi lamang tumutulong, bantay siya ni Yu Menglong. Inilarawan siya bilang isang taong alam ang bawat detalye ng buhay ng aktor mula sa kinaroroonan at pag-uusap hanggang sa pribadong gawain. Di umano'y siya ang nagsasala kung sino ang makakalapit kay Yu at idinikta kung ano ang pinapayagan niyang gawin. Sa industriya, tinawag siya ng ilang insider bilang The Watcher, isang tagapagbantay higit pa sa isang simpleng manager. Mas nakakabahala pa ayon sa mga source, si Yu ang nagbabayad ng mga utang ni Du Chong. Patagal nang may problema sa pananalapi si Du Chong. Ngunit sa halip na harapin ito, si Yu ang umaako ng responsibilidad. Nagbabayad siya ng utang at gastusin ng kanyang assistant. Bagamat sa publiko ay pinakita ni Du Chong ang imahe ng tapat na assistant, sinabi ng mga insider na may malaking kontrol siya sa likod ng eksena. Mula sa mga proyekto, social media posts hanggang sa personal na interaksyon ni Yu. Maging sa oras ng pahinga, mahigpit siyang binabantayan at bihirang payagang kumilos ng malaya. Sa kabila ng tagumpay at karisma, matagal nang nagtaka ang mga tagahanga kung bakit nanatiling binata si Yu. Ayon sa mga malapit sa kanya, pinigilan siya ni Du Chong na magkaroon ng kasintahan. Sinasabing makakaabala ito sa kanyang karera. Bilang resulta, ginugol ni Yu ang karamihan sa kanyang oras mag-isa sa apartment, kasama lamang ang kanyang minamahal na aso. Inilarawan ng mga bumisita na madalas siyang nakikipag-usap sa aso ang naging tanging pinagmulan ng kaginhawaan at emotional support ni Yu. Ayon sa mga malapit sa kanya, ang kanyang aso ang nag-iisang nakakita sa kanyang sakit at nanatiling katabi niya sa lahat ng oras ng pag-iisa at paghihirap. Kamakailan kumalat ang ulat tungkol sa isang nakakabahalang video na di umano'y nagpapakita kay Yu na sumisigaw sa sakit habang nasa rooftop. Ayon sa mga sources, lumilitaw sa footage ang aktor na halatang nababalisa na nagdulot ng malalim na pag-aalala at kalungkutan sa mga nakakita. Mabilis na kumalat ang video sa social media, tila isang recording ng netizen. Hanggang ngayon, hindi pa nakukumpirma ng opisyal na sources ang pagiging tunay ng footage. Ngunit ang mga bagong detalye tungkol sa matinding kontrol, pagkakakulong sa sariling mundo at pagkagutom ay nagbigay ng mas madilim na konteksto sa biglaang pagkawala ni Yu. Nagluksa ang industriya mula sa mga co-star hanggang sa mga direktor. Naglabasan ng mga tribute online, mga alaala ng kabaitan, profesionalismo at mga pambihirang disiplina ni Yu. Marami ang nagsabing hindi lang siya mahusay na aktor, kundi isa ring mabuting tao sa likod ng kamera. Isang kabataan na bihira sa mundong puno ng kompetisyon at intriga. Ang pagluluksa ay umabot sa labas ng China, sa Southeast Asia, North America at Europe. Nagbigay ng pakikiramay ang mga tagahanga sa iba't ibang wika, patunay ng lawak na impluwensyang iniwan ni Yu Menglong. Kasabay ng mga parangal, dumating ang mga pagninilay. Ang pagkasawi ni Yu ay muling nagbukas sa mga usapan tungkol sa mental health sa mundo ng entertainment sa China. Isang mundong puno ng pressure, mabibigat na schedule at halos walang pahinga sa mata ng publiko. Ang mga pagkakamali ay pwedeng ikabagsak ng karera at ang privacy ay halos wala na. Ginamit ng ilang komentarista ang kanyang kaso bilang paalala na sa likod ng mga ngiti at lente ng kamera may mga taong tahimik na nakikipaglaban. Maging mga tagahanga ay nagbago ng tono mula sa matinding paghanga tungo sa panawagang maging mas mahabagin, mas makatao at mas maunawain sa kanilang mga iniidolo. Sa mga araw na sumunod, na puno ng mga alaala ang mga lansangan at social media. May mga nag-iwan ng bulaklak, sulat kamay na liham at larawan sa mga lokasyong pinagsyutingan niya. Sa ilang lungsod, ginanap ang mga candlelight vigil, mga pagtitipon ng mga estranghero, pinag-isa ng parehong kalungkutan at pagmamahal. Ito ay nagsilbing nakakabagabag na paalala na ang tunay na halaga ng kasikatan ay madalas lumilitaw lamang kapag huli na ang lahat. At marahil yun na ang pinakamalupit na katotohanan. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!